Tapos yung balakang ko masakit. Okay. Ngayon may... Yung sinabi niyong balakang, pwede niyong ituro kung saan banda. Dito, parang babagsak dito. Ito. Parang nangangalay. Parang babagsak. Parang babagsak, okay. Pag lumakad ako, parang nakabaluktot ako. Tingin niyo may connection sa bato sa abdo o baka naman sa arthritis sa likod yun? Wala. Bato sa abdo ang ano sa akin eh. Ano pa, maliban sa bato sa abdo, yung Panhid sa paa. panhid sa paa. Pero mayroon ba kayong history ng diabetes? Diabetes nga ako, insulin ako. Oo, ngayon ko lang narinig na may diabetes kayo. Ngayon naka-insulin kayo. Ilang taong kayo yung unang nag-diagnose na may diabetes? Matagal na din eh. Pero nung Kung 70 plus kayo ngayon, malamang mga 30 years ago. Ay, hindi naman. Mga siguro, mga 65. So in short, parang from the time na na-diagnose kayo may diabetes, magsasampung taon na ngayon. Okay. Ang insulin ko, nagsimula ho ba kagaad kayo ng insulin o mga tableta muna? Hindi, yung tabletas Glucoban. Ngayon, bakit to nag-shift ngayon sa insulin? Tapos ako ng insulin na ballpen. Tapos mga isang taon yon, tapos insulin na sa karal. Ngayon ho, kaninang umaga naka-injection kayo ng insulin, ilang units ho? 25 pag umaga. 25 pag umaga. Nagpaano rin ako ngayong umaga ng blood sugar. Oo, usually tinicheck, maigi na check regularly. Ilan? 101. Sa 25, 101. Ang insulin, ngayong blood sugar ko. That's good, kontrolado ng 25. Sa hapon ho? 20. Tinicheck nyo pa rin sa hapon? Hindi na? Hindi na. Okay na yung 101? 3 buwan nga akong hindi nag-check up. Kanina lang ako nagpa-check up 101. Wala kayong sariling machine? Wala. Kung mag-invest ho kayo sa ganyan, kung sakali marami kayo sa pamilya, mura lang naman yung machine na yun. Nasa 5,000. Ang mahal doon, pag naubos yung straight. Pero, yung pang 50 ata yung pang... Pero kung marami kayong diabetic sa pamilya, at least, huwag naman yung... Bakit? Sabi niyo 3 buwan. Pero kung ako, mas gusto ko kada buwan-buwan. Para malaman talaga kontrolado. Kasi nung bago mag 3 buwan na yun, 260 ako. Oo. So maliban sa 25-20 na insulin, ano pang iniinom niya wala na? Yung insulin na lahat? Minsan, minom ako ng metformin pag naisipan ko. Marami akong Pwede, di ba nasabi ng doktor ninyo na pwede natin bawasan ng insulin and then iakyat natin ang metformin o iba pang mga gamot? Kasi marami wala akong iniinom na ibang gamot. Pero ang gusto kong dahan-dahanin kayong bawasan sa insulin at ibalik kayo sa tableta. Ganun. Kasi hindi naman, pag mga 200 plus, 300, natural insulin. Ngayon nasa ganyan, 101, siguro dahan-dahanin natin from 25 gawin natin mga 10 sa umaga, 10 sa gabi, pero papasok yung metformin o iba pang klase. Tatry natin yung tableta. Huwag natin matagal na ako hindi nagpapa-check up sa doktor. Ganun ang plano ko na mabawas-bawasan natin yung insulin, baka naman makokontrol sa tableta. No? And then kung stricto na kayo sa diet ngayon, nag-iingat na kayo, baka naman pwedeng talagang tanggalin na yung insulin later. Pero nila kung biglang nag-shoot up ulit, tumaas ulit, saka natin ibabalik. Una-una mahal din ang insulin kasi. Libre naman ako eh. So wala palang problema na bawasan natin. Dahil kasi sa Malolos, humingi kami ng tulong doon, pati yung anak ko. So nabibigyan kayo ng insulin? Libre. Di natin babawasan. Di natin babawasan. Kung pwede nang bawasan, bakit nga? Oo nga. Kasi bumaba. So willing kayo na gano'n ang ating plano. Masakit sa pag-injection, di ba? Bali ba yung doktor? Regular insulin mo ba yun? NPA? 70-30. 70-30, okay. So, ganun ang palak natin. Lalaruin natin na mababawasan, babalik natin yung tabletas. Kaya lang, yung tablet, pagka, obligado na akong bumili ng pagtabletas. Well, kung magustuhan nyo yung aking supply dito na marami, at na-control, bigyan ko kayo. No? Kung pwedeng hindi na ako mag-injection, mas gusto ko Actually, ito sa akin, mas marami ako nung isa, na brand, hindi metformin.
Pero pwede nyo subukan yun. Kasi wala naman, itong isang brand na sinasabi ko, hindi ito maganda kung meron kayong heart failure. Pero kung wala kayong heart failure, pwedeng. Wala naman